Lumayo kayo sa harap namin, mga halimaw! Kampon kayo ng kadiliman! Isang pagkakamali ang sinundan nyo kami. Hindi namin kayo maaaring buhayin dahil nakita na ninyo ang totoo naming itsura. Kayo ang hindi namin bubuhayin! Akala nyo ba ay matatakot kami sa inyo? Ikaw ang pumatay sa ama ko, kaya papatayin din kita! Hindi ako ganun kadaling patayin. Lahat ng mga nakakakita sa aming mukha ay nilalapan namin na parang baboy. Kaya humanda ka. Ito na ang katapusan nyo ng kaibigan mo. Ito na rin ang katapusan mo, halimaw ka! Mamamatay ka ng hayop ka! Ito ang nararapat sa'yo! Ang tikman ng talim ng itak ko! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento po sa araw na ito ay tungkol sa binatang si Carlos. Isang simpleng binata na nangarap na magkaroon ng sarili niyang negosyo. Ngunit sa isang iglap ay biglang nasukat ang katatagan niya sa hamon ng buhay. Dito niya makikilala ang isang matandang magtuturo sa kanya sa mutya ng ipo-ipong tubig laban sa lumalakas na puwersa ng kampon ng kadiliman. Magagawa kaya niyang pabagsakin ang pinuno ng mga aswang? Ano kaya ang kaya niyang itaya para sa kanyang pamilya? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay ng binatang nakasisid sa mutya ng ipo-ipong tubig. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano na ang plano mo, Carlos, ha? Talaga bang yan na lamang ang gagawin mo? Ang maging tambay kasama mga kaibigan mo? Aba, maawa ka naman sa amin ng nanay mo. Ang gusto lang naman namin ay makapagtapos ka sa iyong pag-aaral nang hindi ka matulad sa amin ng nanay mo na walang narating sa buhay. Tay, alam naman po ninyong wala talaga akong hilig sa pag-aaral eh. Tama na po itong nakakabasa ako at nakakapagsulat. Bakit pa po ba ako mag-e-enroll sa kolehiyo? Gastos lang po yun eh. Para hindi ka matulad sa akin, anak. Isang hamak na mangingisda lamang na walang narating sa buhay. Isang kahig isang tuka na parang wala na katapusan ng paghihirap. Hindi ko rin pinakinggan ang aking ama noon. Sa halip, nagrebelde pa ako sa kanya. Sinisi ko siya sa pagkamatay ng lola mo. Tignan mo ako ngayon. Oh, nasan ako? Heto, bumagsak sa pagiging mangingisda. Eh di sana nag-aral kayo mabuti nun. Hindi yung ako na lang palagi ang nakikita nyo. Sana, buhay nyo muna ang isipin nyo. Saka yung pagre-rebelde po nyo. Kayo po ang pumili nun. Magkaiba po tayo ng kapalaran, tay. At kahit kailan, hindi ko po gagayahin ang hanap buhay nyo. Magsisikap po ko para sa sarili ko. Kahit hindi ako makapagtapos ng kolehiyo. Sumasagot ka na, ha? Yan ang mga natututunan mo sa pagsama-sama mo sa mga kaibigan mo. Ang mga tuwiran sa akin ng palpak. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Dahil hindi habang buhay, magkakasama tayo. Paano kung wala na kami? Paano ka na? Mapapakain ka ba ng mga kaibigan mo? Tay, pwede ba? Nasa harapan po tayo ng pagkain, oh. Hindi ko po nalalasahan ang ulam natin eh. Dahil sinisermonan niyo ako eh. Isa pa, mabuti pong tao mga kaibigan ko. Sila lang alam po nakakaintindi sa akin eh. Kaya wag niyo na po silang pakialaman. Hindi niyo po ako mapipilit na gawin ang gusto niyo. Sarili ko naman po ito eh. Ako naman po ang mahihirapan eh. Ba't talagang wala ka ng galang sa akin, eh? Hindi ko na alam ang gagawin sa iyong bata ka. Kapag nagkapamilya ka na, malalaman mo rin kung bakit ako nagkakaganito sa'yo. At hanggang nasa poder kita, ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na to. Kaya kung ayaw mong itakwil kita, magpatuloy ka sa pag-aaral mo. Dahil yun lang ang may pamamana namin sa'yo. Ligtik na buhay ito. Ikaw na umubos niyan. Nawalan na ako ng gala kumain. Teka tay, sandali lang po. Saan kayo pupunta? Saan pa? Di sa dagat. Kailangan ko manghuli ng isda
para sa gamot ng nanay mo. Kung ikaw lang naman din ang aasahan ko wala. Mamamatay tayo sa gutom. Mahirap talaga magkaroon ng anak na batugan. Grabe naman po kayo sa batugan, Tay. Mas matatanggap ko pa po kung sinabi niyo pong tamad Hindi masakit sa tenga. Hayaan niyo po. At kapag nakahanap na ako ng trabaho, babayaran ko po kayo sa lahat ng ginastos niyo sa akin. Saka, alam naman po ninyo kung ano ang gusto ko di ba? Ang makapagpatayo ng negosyo. Para wala akong amo at ako ang masusunod. At kapag nakaipon na ako, kayo rin naman po makikinabang sa lahat ng kikitain ko Negosyo. Kailan ka pa magkakaroon ng negosyo? Tambay ka nga. Hindi negosyo o trabaho ang gusto ko marinig dyan sa bibig mo, kundi ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Hindi ka magiging negosyante kung wala kang pinag-aralan. Sana lang hindi mo pagsisiyan ang ginagawa mo sa buhay. Aalis na ako. Bantayan mo nanay mo. Kung kailan naman pong gabi na saka pa kayo aalis. Hindi na sinagot ni Mang Greg ang pagmamaktol ng may 18 taong gulang na si Carlos. Nakaupo siya sa harap ng lamesa habang nasa ibabaw ang inihaw na bangus at kanin. Nahabol na lamang niya ng tingin ang paglabas ng kanyang ama sa pintuan habang dala nito ang sagwan at itak. Ang 55 taong gulang na si Mang Greg ay matagal nang mangingisda sa baryo ng Palipay sa probinsya ng Negros Occidental. Kung hindi isda, ay hipon ang nahuhuli nito sa dagat, kaya masasabi niyang hindi naman sila totoong naghihirap. Kaya lang, napipilitan ng kanyang ama na magtira lang ng pang-ulam dahil kailangan itong ibenta ang huling isda para naman sa gamot ng kanyang inang si Aling Susan. May malubha kasi itong karamdaman at magmula na magkasakit ang kanyang ina ay palagi na siyang napapansin ng kanyang ama. Hindi naman talaga niya hilig ang pag-aaral. Mas gusto niyang magtayo ng negosyo sa kanilang lugar o di kaya naman ay maging tambay na lang. Katwiran niya ay pareho namang nakakakain ng 3 beses sa isang araw kahit tambay lang. Maya-maya pa ay dumating ang may 18 taong gulang na si Lando. May dala itong 4 kantos. Kumikislap ang mga mata nitong nakatingin sa inihaw na bangus habang nakangising itinataas ang bote ng alak. Uy! Tamang-tama pala ang dating ko dito May nakahanda ng pulutan. Tara Carlos, kasama ko ang tropa. Banata na natin itong 4 kantos. Walang pipigil sa pagsasaya natin dahil kakaalis lang ng tatay mo. Bakit? Ano bang okasyon? Pambihira ka naman pare Kailangan pa bang may okasyon para mag-inom ng alak? Tara na, lumabas ka na dyan. Kanina pa tayong iniintay ni na Magno at Tado sa tabi ng dagat Dalhin mo na rin tong bangus. Sige na, bilisan mo na. Kulang na lang ay hilahin si Carlos ni Lando sa paglabas ng kanilang bahay. Sinulyapan na muna niya ang kanyang ina na natutulog sa katre nito bago siya lumabas ng kanilang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at trapal. Dala ang bangus ay malalaki ang hakbang ng paa na sumunod siya sa kaibigan. Pagdating nila sa tabing dagat, sa kubo na kanilang madalas pinagtatambayan, ay nakita niyang kumakaway si Magno habang nakangiti na nakatingin sa dala niyang pulutan. May mga dala rin ang mga ito ng 1.5 na litro ng soft drinks. O di ba? Sabi ko naman sa inyo mga tol madadala ko rito si Carlos. Teka. Paano niyo pala nalamang umalis si tatay? Siyempre, nakita namin sumakay sa bangka. Binati nga namin kaso nga lang, hindi kami pinansin. Nakasimangot tapos tinignan pa kami ng masama. Kaya alam naming nasabong ka na naman ang airpat mo. Kaya heto, pampalubag loob, Jong. Itinaas pa nito ang kanina pang hawak na bote ng 4 kantos habang malapad ang pagkakangiti nito sa kanyang labi. Tila nawala ang kanyang sama ng loob at napaupo sa tabi ng kumakanta pang si Tado. Maya-maya ay binuksan na nga ng mga ito ang bote ng alak. Masaya silang nagkwentuhan na hindi nila namamalayan ang oras. Naramdaman na rin ni Carlos ang epekto ng alak, maging ang kanyang mga kaibigan na bulol na sa pagsasalita. Si Lando ang unang nakatulog
dahil nang aagaw na ito ng tagay. Habang tumatagal ay nakaramdam ng kaba sa dibdib si Carlos. Kasabay ang pagtingin niya sa dagat. 4:00 na yun ng madaling araw pero wala pa rin ang kanyang ama. Habang ang 3 naman niyang kasama ay tulog na nakasubsob sa lamesa. Nakatumba ang mga walang lamang boteng alak. Nakakaramdam naman siya ng hilo dahil sa tama ng alak. Kaya naman, napagpasyahan niyang tumayo na at iwan ang mga kasama. Naglakad siya pa uwi sa kanilang bahay habang nadatnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa labas ng kanilang balkonahe. Iyakap nito ang payat nitong katawan at bakas sa muka ang pag-aalala. Aba, Nay, maaga pa. Bakit gising na po kayo? Napahawak si Aling Susan sa dibdib nito at sinabi ng kanyang ina na bigla raw itong kinabahan at gustong makita ang kanyang ama. Natatandaan na bigla rin siyang kinabahan kanina pero binaliwala niya yon dahil hindi naman masama ang panahon. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Maya-maya lang po uuwi na rin po yun si tatay. Baka maraming huli po kaya hindi kaagad nakauwi. Umiling-iling si Aling Susan habang bakas sa muka ang takot. Nakatanaw pa rin ito sa dalampasigan. Ngayon lang daw nahuli ng dating ang kanyang ama. Dahil may huli man daw ito o sa wala, pagpatak ng 4:00 ng madaling araw ay umuuwi na kagad ito. Parang may ibig sabihin ng kanyang ina sa sinabi nito. Kaya naman, bigla rin siyang nakaramdam ng pag-aalala at napatingin na sa dagat. O sige po, Nay, para mawala po ang pag-aalala nyo. Kapag mamaya po at hindi pa po siya dumating, susundan ko na po siya sa laot. Kaya pumasok na po kayo sa loob ng kwarto nyo, Nay. Bawal po sa inyo malamigan eh. Hindi ipinapahalata ni Carlos ang kanyang pag-aalala para sa kanyang ama. Ayaw niyang mas lalong mag-isip ang kanyang ina. Inalalayan niya itong pumasok sa loob ng bahay. Saka inabutan niya ng maiinom na tubig. Ipinagluto niya na rin ito ng agahan. Saka naghanda ng sagwan at itak para sundan ang kanyang ama sa dagat. Nadatnan niya sa kubo na nagising na si Lando at wala na si Tado at Magno. Nakaalis na ang mga ito. Gulat na napatingin si Lando sa hawak niyang sagwan, maging sa sukbit niyang itak habang nakakunot ang noo nito. O pre, saan ba pupunta? Susundan ko si tatay sa laot. Dapat kasi nakauwi na siya ngayon eh. Teka, gamit ba ng tatay mo ang bangka niyo? Hindi, Carlos. Linggo ngayon, di ba? Kaya araw nila ng pahinga. Bakit mo na itanong? Ayos, tama-tama. Hihiramin ko sana, Chong eh. Gamitin mo na. Ang mabuti pa kaya samahan na lang kita. Total wala naman akong ginagawa sa bahay Isa pa, ayaw ko malaman ng mga magulang ko na uminom na naman ako kagabi. O sige, para may makausap ako sa bangka abang nasa laot tayo. Nang magkasundo ang dalawa, ay sinamahan naman siya ni Lando sa pinagtalian ng bangkang demotor. Tamang-tama yun, kahit hindi na siya gumamit ng sagwan. Si Lando na rin ang nag-operate para patakbuhin ang sasakyan. Sakto naman na maliwanag na ang paligid at kita na nila ang dagat. Habang sakay ng bangka, ay pabilis ng pabilis ang kaba sa dibdib ni Carlos. Wala siyang matanaw sa gilid ng dagat, kahit man lang bangka ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, ay biglang nagsalita si Lando. Tumigil sila sa gitna ng laot at kinuha nito ang kapirasong tabla ng kahoy na nakalutang sa tubig. Pare, huwag kang mabibigla sa sasabihin ko. Pero sa palagay ko, may nangyari ng masama sa iyong ama. Lando, ayoko ng ganyang biro Ipinakita ni Lando ang hawak nitong kapirasong tabla at pamilyar sa kanya ang kulay ng pintura nito. Maging ang mga letrang nakasulat sa kahoy, siya ang may gawa nun. Nanginginig ang kanyang mga kamay na hinawakan ang iniabot sa kanya ni Lando na kapirasong tabla. Pre, kapirasong kahoy ng bangka ng iyong ama. Carlos, sa tingin ko, nasira ang kanyang bangka. Paano namang masisira yun?
Wala namang bagyo o malakas na hangin kagabi ah. Saka baka nakaligtas si tatay. Marunong lumangoy yun eh. Sumasali pa nga yun sa mga patimpalak sa eskwelahan dati sa pabilisan ng paglangoy. Kaya imposibleng may nangyaring masama sa kanya. Hindi ang bilis sa langoy ang pinag-uusapan natin dito, Chong. Kundi ang disgrasyang sinapit ni Mang Greg. Ang mabuti pa, hanapin natin si Mang Greg at baka nagpapalutang-lutang na siya sa tubig at kailangan niya ng tulong natin. Tila gusto ng paliparin ni Carlos ang sinasakyan nilang bangka para mahanap ang bangka ng kanyang ama. Panay din ang linga niya sa paligid. Umaasa siyang makikita ang kanyang ama. Para nang binabayo ng maso ang kanyang dibdib dahil sa labis na pag-aalala. Maya-maya pa ay isa pang kapirasong tabla ang nakita ni Carlos na lumulutang sa tubig. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang naluluwa sa takot. Nanginginig ang kanyang labi at kamay sa pagdampot sa tablang nakalutang sa ibabaw ng tubig. Umagos ang masagana niyang luha sa kanyang pisngi nang makita ang bahid ng dugo sa tabla na hawak niya. Tila napansin ni Lando ang biglang panginginig ni Carlos, kaya't lumapit ito sa kanya habang nakapatay ang makina ng bangka. Chong, kalma lang. Umaasa pa rin akong walang nangyaring masama kay Mang Greg. Diyos ko ang ama ko. Diyos ko. Tay! Tay, nasan ho kayo? Sumagot kayo sa akin, Tay! Pasalampak na naupo si Carlos sa kanilang bangka. Pakiramdam niya ay biglang nanghina ang kanyang mga tuhod habang hinahaplos niya ang sariwang dugo sa tabla at ipinakita niya yon sa kanyang kaibigan. Saglit itong natigilan at namutla rin ang labi habang nakatingin sa daliri niyang may dugo. Nako, masama nga ito. Mukhang bago lang ang sariwang dugo ah. Sigurado ka bang dugo yan ni Mang Greg? Sana mali tayo. Sana nasugatan lang si Mang Greg. Chong, parang imposibleng buhay pa ang ama ko. Alam naman natin na matagal nang kumukuha ng buhay ang dagat na to eh. At hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung anong klaseng nilalang ang pumapatay sa mga mangingisda. At ngayon naman natsyempuan ng ama ko. Tumigil ka nga, Carlos. Huwag kang mag-isip ng mga ganyan. Buhay si Mang Greg. Ipagdasal na lang natin na walang nangyaring masama sa iyong ama. Tara na, hanapin natin siya. Buong araw ay hinanap nila Carlos at Lando si Mang Greg. Subalit nabigo sila. Tanging ang mga piraso lang ng kahoy ang nakikita nilang nakalutang sa tubig. Hanggang sumapit ang 5:00 ng hapon. Napagod na sila sa paghahanap. Idagdag pa ang panghihina ng kanilang katawan nang dahil sa labis na gutom. Kaya't ipinasya nilang dalawa na umuwi na lamang. Pagdating nila sa dalampasigan ay nakita nilang nakatayo si Aling Susan. Naghihintay ito sa kanya habang nakatalokbong ng tuwalya ang ulo nito. Halos maluwa ang kanyang ina nang makitang hindi nila kasama si Mang Greg. Pagbaba pa lang sa bangka ni Carlos ay hindi na napigilan ng binata ang hindi maluwa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina at ibinalita ang mga nakita nila sa dagat. Halos mawalan ito ng malay nang ipakita niya ang tabla na may sariwang dugo. Humagulgol ito ng iyak at napaupo sa buhangin. Nay, tama na. Makakasama po sa inyo yan eh. Alis na muna ako, Carlos. Nakikiramay ako sa nangyari sa ama mo. Tinapik ni Lando ang balikat ni Carlos bilang pagpapakita ng pakikiramay sa nangyari sa kanyang ama. Habang hawak naman niya ang nanlalamig na kamay ni Aling Susan, wala itong tigil sa pag-iyak habang hawak ang dibdib. Itinulak nito ang kanyang kamay at tumalikod sa kanya. Sinabi nitong kasalanan niya kung bakit napahamak ang kanyang ama. Narinig nitong nagtalo sila ni Mang Greg, kaya naisipan nitong umalis na lang at dahil sa sama ng loob, kaya raw ito napilitang mangisda. Kaya siya ang sinisisi nito sa nangyari sa kanyang ama. Nang marinig niya yon mula sa kanyang ina, ay para siyang paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo
sa kanyang dibdib. Oo na po! Kasalanan ko na po ang lahat. Wala akong kwentang anak. Pero Nay, ama ko po ang nawala. At higit na mas masakit sa akin yun. Idagdag pa po ang paninisi niyo sa nangyari sa kanya. Pero sana, nakaligtas siya at may nakakuha sa kanya. Dahil kapag totoong namatay si tatay, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Mas nilakasan pa ni Aling Susan ang pag-iyak habang nakatalikod pa rin sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang galit ng kanyang ina para sa kanya. Talagang siya ang sinisisi nito sa pagkawala ni Mang Greg. Paulit-ulit nitong isinisigaw ang pangalan ng asawa. Inalalayan niya itong tumayo para iuwi sa kanilang tahanan. Pero hindi ito nagpahawak sa kanya. Sa halip, nauna itong maglakad papunta sa bahay nila. Sinundan na lamang niya ito habang pinagmamasdan ang pagtaas at pagbaba ng balikat nito. Nang makarating sila sa bahay, ay pumasok kagad si Aling Susan sa silid nito at tumiga sa katre patalikod sa kanya. Parang ayaw siya nitong makita. Nay, babalik po ako sa dalampasigan para hanapin muli si tatay. Baka po may nakakita kay tatay. Huwag na po kayo lumabas ng bahay at baka lalo po kayo magkasakit. Iniwan niya si Aling Susan habang panay pa rin ang pag-iyak nito. Halos patakbo siyang bumalik sa tabing dagat. Nang maramdaman ni Carlos ang buhangin sa kanyang talampakan, ay sakalang pumatak ang kanyang mga luha. Pinagsisihan niyang pinainit niya ang ulo ng kanyang ama, kaya napilitan itong umalis. Para nang sasabog ang kanyang dibdib dahil sa galit niya sa kanyang sarili. Nakakuyom ang kanyang kamao na nakatanaw sa laot. Bumalik ang kaibigan niyang si Lando, kasama sina Magno at Tado. Kasunod ng mga ito ang kapwa mangingisda ni Mang Greg para hanapin ulit ang kanyang ama sa laot. Siya naman ay nagpaiwan sa tabing dagat dahil umaasa siyang may nakakuha sa kanyang ama at dito na lamang niya ito hihintayin. Nagpaiwan si Lando para samahan siya. Mas kailangan mo ngayon maging matatag, Chong. Mahahanap din nila ang tatay mo. Paano kung hindi, Lando? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa ama ko. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo, Chong. Walang may gusto sa mga nangyari. Hindi pa nga natin alam kung ano ang totoong nangyari kay Mang Greg. Hanggat wala pa tayong nakikitang katawan, hindi natin masasabing patay na siya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Carlos habang nakatingin lang sa dagat. Mabilis na lumipas ang 3 araw pero ni anino ni Mang Greg ay wala nang umuwi sa kanilang tahanan. Palagi nang naglalasing si Carlos dahil hindi niya matanggap ang nangyari sa kanyang ama. Niwala siyang paglalamayang katawan para sana makahingi ng tawad dito. Si Aling Susan naman ay hindi na rin umiinom ng gamot. Palagi na itong nagkukulong sa kwarto at hindi siya kinakausap. Kaya isang gabi ay lumapit na siya rito. Humingi siya ng tawad sa kanyang ina. Mahaba ang ginawa niyang pagsasalita pero ni isang tugon ay wala siyang narinig mula rito. Nanatili itong nakatalikod sa kanya ng higa. Katabi ang lumang gasera na nakapatong sa lamesa, malapit sa higaan nito. Nay, patawarin niyo po ako. Umaasa po akong babalik si tatay na hindi pa siya patay. Dahil sa ginawa ko, kaya po siya napahamak. Nay, kausapin niyo naman po ako. Ipinagluto ko po kayo ng paborito niyong ulam. Sige na, Nay, kumain na po kayo. Sabayan niyo po ako sa pagkain. Hindi sinagot ng kanyang ina ang mga sinasabi niya. Napatitig siya sa likod nito at bumubundol ang kaba sa kanyang dibdib nang mapansin na tila hindi na ito humihinga. Para siyang mababaliw na mabilis nitong nilapitan ang nanay niya at itinihaya ng higa. Dilat ang mga mata nitong hindi na humihinga.
Para siyang nauupos na kandila sa labis na sama ng loob nang matuklasang patay na ang kanyang ina. Nay! Nay! Hindi ito totoo. Gumising kayo, Nay! Huwag niyo akong iiwan. Kasalanan ko lahat, Nay. Sisihin niyo po ako. Nay, hindi pa kayo patay. Diyos ko. Nay! Mahigpit na yakap sa kanyang ina ang ginawa ni Carlos para siyang mababaliw sa mga nangyari sa kanya. Sa isang iglap, naulila siya sa kanyang mga magulang na hindi man lang niya naiparamdam sa mga ito kung gaano niya ito kamahal. Paulit-ulit siyang sumigaw habang humahagulgol sa pag-iyak. Dala ng matindi niyang galit, tumayo siya at pinagsususuntok ang dingding ng kanilang bahay habang sumusulyap sa kaawa-awa niyang ina. Bakit po, Nay? Bakit hindi po kayo lumaban? Diyos ko, ano bang kasalanan ko at pinaparusahan niyo ako ng ganito? Nilapitan niyang muli ang kanyang ina at nanginginig ang kamay na ipinikit niya ang mga mata ni Aling Susan. Saka binalot ng kumot ang katawan nito at muling umiyak habang yakap ang matigas na nitong katawan. Naririnig niya ang yabag ng mga paan ni Lando at naabutan siyang umiiyak habang yakap pa rin si Aling Susan. Pre, ano nangyari? Patay na si Nanay, pre. Iniwan na niya ako. Paano na ako? Wala na akong mga magulang. Diyos ko, ano nangyari? Ba't nagkaganyan lang yung ina? Hindi ko siya naalagaan, Lando. Kasalanan ko lahat. Masama akong anak. Ako ang pumatay sa mga magulang ko. Carlos, ano ba? Huwag mo sabihin yan. Walang may kasalanan sa mga nangyari sa iyong mga magulang. Ang kailangan mo ngayon ay magpakatatag. Huwag kang panghinaan ng loob. Halos mabingi si Carlos sa sarili niyang boses habang sumisigaw at humahagulgol ng iyak. Naramdaman niya ang paglapat ng kamay ni Lando sa kanyang balikat, maging ang mga bagong dating na Sinatado at Magno na nakikiramay sa nangyari sa kanyang ama at ina. Ang taong bayan at kapwa mangingisda ng kanyang ama ang nagtulong-tulong para mabigyan ng maayos na burol ang kanyang ina. Hanggang sa mailibing ito, hindi siya iniwan ng kanyang mga kaibigan, lalong-lalo na si Lando, na hindi umalis sa kanyang tabi. 2 araw ang lumipas mula nang mailibing ang kanyang ina, ay nanatili na lamang si Carlos sa kubo na madalas nilang pagtambayan ng kanilang mga kaibigan. Hawak niya ang bote ng alak at tinutunggayon habang nakatingin sa dagat. Masaganang luha ang umagos sa humpak niyang pisngi, habang ang kanyang mga mata ay nangingitim na rin ang paligid. Wala siyang maayos na tulog. Wala ring gana sa pagkain. Parang hindi niya nalalasahan ang pagkain. Araw-araw siyang umiinom gamit ang pera na natira sa abuloy ng kanyang ina. Gusto na rin niyang mamatay. Ayaw niya nang umuwi sa kanilang bahay dahil naaalala lamang niya ang naging kasalanan niya sa kanyang mga magulang. Maya-maya pa ay naramdaman niya na parang may nakatingin sa kanya. Nahagip ng kanyang mga mata ang matandang nakatayo sa gilid ng puno ng nyog. Pero nagtago ito nang dumating ang kanyang kaibigang si Lando. Wala itong imik na naghahanda ng pagkain sa ibabaw ng lamesa. O Chong, kumain ka na. Huwag mong parusahan ang sarili mo, pambira ka naman oh. Mas malulungkot lamang ang mga magulang mo niyan dahil sa pinaggagawa mo Iwan mo na ako, Chong. Hindi ako kakain. Sige na. Umalis ka na. Sira na ba ang ulo mo? Nandito ako para tulungan ka, kaya tulungan mo rin ang sarili mo. Paano kung may pumatay talaga sa iyong ama?
Hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkawala niya kung susuko ka na lang bigla. Sinabi ng layuan mo na ako eh. Ang tigas ng ulo mo ah. Pabayaan mo na ako. Gusto ko nang mamatay. Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ni Carlos. Bumagsak siya sa buhangin at nabitiwan niya ang bote ng alak. Kahalip na tumayo ay napahagulgul siya ng iyak. Hindi niya kaya ang sakit. Ang sakit sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Sana nga, ganun kadali na pabayaan ka. Pero Chong, para na kitang kapatid eh. Kaya hindi kita lalayuan. Hindi kita susukuan. Huwag kang duwag. Lumaban ka sa hamon ng buhay. Kahit para man lang sa mga magulang mo. Kung totoong nagsisisi ka sa pagkawala ng mga magulang mo, ipakita mong matapang ka. Bigyan mo ng direksyon ng buhay mo. Lando, hindi ko kaya, ang sakit eh. Ang sakit-sakit talaga. Pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat. Wala man lang akong nagawa. Hindi ko nasabing mahal na mahal ko sila. Kahit ang paghingi ng tawad sa ama ko, hindi ko nagawa. Lando, parang sasabog ang dibdib ko. Hindi ko na talaga kaya. Anak nang, tumayo ka nga riyan. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Kung gusto mong ipakitang mahal mo sila, mahalin mo ang buhay na ibinigay nila sa'yo. Sa halip, tuparin mo ang mga pangarap nila para sa'yo. Hindi dapat na huminto ang pag-ikot ng mundo mo. Kaya mo to, Chong. Lumaban ka. Mahalin mo ang buhay mo. Akma na sanang tatayo si Carlos nang bigla silang makarinig ng kakaibang tunog mula sa dagat. Tanging ang liwanag lang ng bilog na buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw sa dalampasigan. Kaya naman, napabangon ng mabilis si Carlos at napatanaw sa dagat. Pero wala naman siyang nakikitang nilalang na pinagmumulan ng ingay. Muling naulit ang paghuni ng hayop mula sa dagat. Maya-maya pa ay napaatras ng hakbang ang magkaibigan papasok sa kubo. Kitang-kita nila ang pag-ahon ng malaking pugita mula sa tubig. May dala itong putol na katawan ng tao at walang ano-ano ay nilapa nito sa harap nila. Habang hindi napapansin ang nakatayong sina Lando at Carlos, pakiramdam ni Carlos ay hindi na siya humihinga ng mga sandaling yun. Takot na takot sila sa anyo ng nilalang na nilalantakan ang katawan ng isang lalaki habang naririnig nila ang tunog ng pagmuya nito. Chong, anong nilalang yan? Diyos ko, hindi kaya siya ang halimaw na pumapatay sa mga mangingisda, maging sa tatay mo? Ganyan din ang tumatakbo sa isip ko ngayon, Chong. Ngayon alam ko na, may posibilidad na yan ang pumatay sa aking ama. Anong gagawin natin? Baka mapansin niya tayo dito. Madilim sa kinatatayuan natin. Hihintayin natin siya matapos. Baka may kasamahan pa yan eh. Umalis na tayo rito, Chong. Humingi na tayo ng tulong sa mga kababaryo natin. Sandali lang, Chong. Tignan mo. Parang may mga padating pang nilalang mula sa dagat. Halos manlaki ang mga mata ng magkaibigan nang mula sa tubig ay umahon ang 4 na halimaw na mukhang pugita. Nakakalat ang 8 nitong galamay sa buhangin habang pinagsasaluhan ang katawan ng biktima. Hindi pa rin natatapos ang kanilang takot. Nang maubos ang pagkain ng mga ito, ay nagbago ang mga anyo nito. Naging isang asong gubat na tumakbo papunta sa kakawyan. Ngayon lang sila nakakita ng ganong klaseng mga nilalang. Nang makaalis ang mga ito, ay sakalang nakahinga ng maluwag sina Lando at Carlos. Nangihina ang kanilang mga tuhod na napasalampak sa upuan na gawa sa kahoy. Ang mabuti pa, susundan ko sila. Gusto kong malaman kung saan sila nakatira. Magbabayad sila sa ginawa nila sa ama ko. Tumigil ka nga. Hindi ba sapat sa'yo mga nakita natin kung gaano sila kapanganib? Hindi sila mga ordinaryong nilalang. Diyos ko, ngayon lang talaga ako nakakita ng pugita na may kakayahang mag-anyong asong gubat. Baka nga,
Isa sila sa mga tao na nakakahalubilo natin nang hindi natin namamalayan. Susundan ko sila, Lando. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung anong klaseng mga nilalang sila. Hindi na nga nagpapigil si Carlos. Kinuha niya ang kanyang itak sa ilalim ng bangko. Saka mabilis siyang tumakbo, pasunod sa mga asong gubat, papunta sa kakahuyan. Habang tinatahak niya ang daan, ay naramdaman niya na sumunod na rin sa kanya ang kaibigang si Lando. Anak ng, ang kulit mo! Mapapahamak lang tayo sa ginagawa natin to eh. Huwag kang maingay. Baka mapansin nila tayo. Sinundan ni Carlos ang ingay ng mga asong gubat habang umaalulong ang mga ito. Hindi nila namamalayan na malayo na ang kanilang natatakbo sa kakasunod sa mga asong gubat. Maya-maya pa ay napansin nila na may pinagkakaguluhan ng mga ito sa damuhan. Mula sa kanilang pinagtataguang puno ay tanaw nila ang mga ito habang nilalapa ang katawan ng usa. Sarap na sarap ang mga ito sa paglantak sa lamang loob ng kaawa-awang hayop. Akma na sanang tatayo si Carlos para sana mas dumapit pa sa mga asong gubat nang bigla nilang narinig ang pag-angil sa kanilang likuran. Dahan-dahan silang lumingon at sinundan ang pinagmumulan ng pag-angil. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita ang dalawang kulay abong asong gubat. Nakangisi ang mga ito habang nakalitaw ang malalagari nitong mga ngipin. Tumutulo ang malalapot nitong laway habang ang mga mata ay parang nagbabagang apoy. Biglang tumayo ang asong gubat at nagsapugita ito. Pinaluputan ng galamay nito ang bewang ni Lando sa kapakaladkad na hinila ito sa lupa. Ah! Carlos! Carlos, tulungan mo ako! Huwag ka matakot, Chong! Ililigtas kita! Nilapitan ni Carlos ang galamay na nakapalupot sa bewang ng kanyang kaibigan at ubod lakas niyang kinagat yun. Humuni ang pugita dahil sa sakit at nabitiwan nito si Lando. Bumagsak ang kanyang kaibigan sa lupa, kasabay ng paglingon sa gawi nila ng mga asong gubat na lumalapa sa usa. Biglang naramdaman ni Carlos ang maigpit na pagpulupot ng isang galamay ng isa pang pugita sa kanyang bewang. Katulad ng ginawa niya kanina, kinagat niya ito hanggang sa mabitiwan siya. Malangsa at mapait ang laman nito at nalalasak pa rin niya yun kahit nakawala na siya sa galamay ng halimaw. Takbo na pare! Takbo! Doon, Lando! Doon tayo magtago! Sa malagong halaman na yun! Itinuro ni Carlos ang halaman sa likod ng dalawang magkatabing puno. Doon sila nagtago habang nakasilip sa siwang ng malalapad na dahon. Kitang-kita nila na muling nagsaasong gubat ang mga ito habang inaamoy-amoy ang mga damo hanggang sa huminto ang mga ito sa tapat nila. Ganun na lamang ang kanilang gulat nang bigla silang luksuin ng mga ito. Nakagat sa binti si Carlos. Si Lando naman ay sa braso. Kaya sa pagbulwak ng kanilang mga dugo mula sa kanilang mga sugat ay mas lalong nagkagulo ang mga ito. Nag-aagawan sa kanilang dalawa. Lumakas din ang sigaw ni Carlos dahil sa sakit. Tulong! Tulungan niyo kami! Aray! Ang sakit! Layuan mo kami! Halimaw ka! Binunot ni Carlos ang kanyang itak at pinagtataga ang mga ito sa ulo. Napaatras ang mga ito nang makita ang sandata ni Carlos. Hindi niya kagad naalala ang itak dahil sa kanilang takot at pagkataranta. Kaya naman, naramdaman ni Carlos ang mabding sugat niya sa binti. Kitang-kita niya ang umaagos na dugo sa kanyang paa, maging ang dugo sa braso ng kaibigan. Paika-ika siyang lumapit sa mga umaangil na asong gubat. Kaya lang, mas lalong nagwala ang mga ito habang nakatingin sa dugo niya sa binti. Lumayo kayo sa harapan namin! Mga halimaw! Kampun kayo ng kadiliman! Isang pagkakamali at sinundan niyo kami. Hindi namin kayo maaaring buhayin dahil nakita na ninyo ang totoo naming itsura. Kayo ang hindi namin bubuhayin! Akala niyo ba matatakot kami sa inyo? Ikaw ang pumatay sa ama ko, kaya papatayin din kita!
Hindi ako ganun kadaling patayin. Lahat ng mga nakakakita sa aming mukha ay nilalapan namin na parang baboy. Kaya humanda ka. Ito na ang katapusan niyo ng kaibigan mo. Ito na rin ang katapusan mo, halimaw ka! Mamatay ka ng hayop ka! Ito ang nararapat sa'yo! Ang tikman ng talim ng itak ko! Sinugod ni Carlos ang mga nakatayong asong gubat, subalit mas mabilis ang mga ito na naiiwasan ang bawat pagtaga niya. Si Lando naman ay kumuha na rin ng kahoy sa lupa at wala itong tigil sa pagpalo sa mga asong gubat. Kaya naman, sabay-sabay ang mga kalaban sa pagpapalit ng anyo. Naging isang pugita ang mga ito, habang ang mga galamay ay patuloy na inaabot ang katawan ng magkaibigan. Lumaban si Carlos, pinagtataga niya ang mga galamay ng mga ito. Ang pinuno naman na nakausap nila ay napapaatras habang patuloy sa paghahanap ng pagkakataon kung paano silang mapapatay. Kaya hindi nila napansin ang biglang pagdating ng isang matandang lalaki na kuba. Tila natakot ang mga ito sa matanda nang tamaan ng tungkod nito ang ulo ng pinuno. Bumagsak ito sa lupa at muling nagsaasong gubat. Kumaripas ng takbo ang mga kasamahan nito habang ang pinuno ay naiwan at nagbanta sa kanila. Hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Lalong-lalo ka na tanda. Palagi mo nalang pinakikialaman ang ginagawa ko. Kaya sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin ko na mapapatay na kita. Lalong-lalo na ang dalawang pakialamero na yan. Pagkasabi nun ay sumunod na ito sa mga alagad at naglaho sa madilim na bahagi ng kakauyan. Saka lang naramdaman ni Carlos ang panghihina ng kanyang tuhod dahil sa sugat sa kanyang binti. Naramdaman niya ang pag-alalay sa kanyang tigkabilaang braso ng matanda at ni Lando bago kinuha ng matanda ang hawak niyang itak. Tumama kayo sa bahay ko. Kailangan magamot kagad ang mga sugat nyo. Baka biglang bumalik ang mga aswang na agwasyo. Masakit pa rin po ang binti ko. Parang bigla ko pong hindi mayakbang sa lupa. Tiisin mo lang ng konti. Sa palagay ko, ay dahil sa laso ng laway ng asong kumagat sa'yo, kaya naninigas ang binti mo. Lolo, malayo po ba ang bahay nyo? Malapit lang dito. Sige na, tulungan mo kung alalayan ang kasama mo. Konting tiis na lang. Malapit na tayo. Paika-ikang naglakad si Carlos habang tinitiis ang pananakit ng kanyang sugat sa binti. Bigla niyang naalala na ito rin ang matandang nakita niya sa tabi ng puno ng nyog. Habang si Lando naman ay pangiwi-ngiwi ang muka dahil sa sugat naman ito sa braso. Maya-maya pa ay narating na nila ang isang kuweba. May ilaw yun sa loob, isang uri ng sulok na gawa sa kawayan. Habol ang hininga na pumasok sila sa loob ng kuweba at inalalayan siyang maupo ng matanda sa upuang bato. Akala nila ang bahay na tinutukoy ng matanda ay gawa sa kahoy. Yun pala ay nakatira ito sa kuweba. Iginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng loob ng kuweba. May mga ilang bulaklak ng ilang-ilang siyang nakita na nakalagay naman sa malaking garapon. Ganon din ang mga sandata, katulad ng itak, tungkod at galon na pang-spray ang nakita niyang nakahilera sa istante na gawa sa kahoy. Maya-maya pa ay narinig niyang nagsalita ang matanda. Sandali lamang. Ikukuha ko lamang kayo na maiinom na tubig, pati na rin ang gamot. Taglit na umalis ang matanda sa kanilang harapan dahil pumasok ito sa isang silid na gawa sa pinagdikit-dikit na bilog na kahoy. Para yung kulungan na sinadya para gawing kwarto. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik na ang matanda, dala ang bote ng langis na may lamang ahas. Napaunat sa pagkakaupo ang magkaibigan nang malaman nilang apdo yun ng ahas na alimuranin at ito ang ipapatak sa mga sugat nila. Hindi na itago ang pag-aalala sa mukha ni Carlos habang hindi inaalis ang paningin sa garapon. Tatang, huwag niyo na pong lagyan ng sugat ko. Baka lalo po ako mamatay sa kamandag ng apdo na yan eh. Ang apdo ng alimuraning ahas
ay mabisang pangontra sa kagat ng mga aswang na agwasyo. Maraming beses ko na ito nasubukan, kaya huwag kayong mag-alala. Tatang, talaga po bang gamot yan? Wala ba yung kamandag? Oo nga, magtiwala na lamang kayo sa akin. Isa-isa nang pinatakan ni Lolo Nitoy ang sugat ni Nalando at Carlos. Naramdaman ng binata na nawala nga ang pananakit ng sugat niya sa binti. Ganon din ang sugat sa braso ni Lando. Saka sila pinainom ng tubig ng matanda. Nang makabawi sa lakas, ay nagtanong naman si Carlos tungkol sa mga aswang na agwasyo. Tatang, matanong lang po kita. Ano po bang klaseng nilalang ang mga agwasyo? Ang agwasyo ay mga nilalang na nakatira sa tubig, alat o dagat. May kakayahan silang magpalit-palit ng anyo. Katulad ng ano nakita natin, naging asong gubat sila. At kaya ng mga ito na gayahin ang mukha ng taong malalapit sa gusto nilang biktimahin. Kaya mahirap silang patayin at mahuli dahil magagaling silang magpanggap. Maliban na lamang kung malakas ang pakiramdam ng taong gusto nilang lapitan. Kung ganun po matagal niyo na pong alam na may aswang po sa baryo natin? Tatang, paano po ba sila mapapatay? Hanggat walang nakakakuha sa mutyang pwedeng ipantapat sa kanilang kapangyarihan, ay hindi sila matatalo. Walang makakapigil sa kanilang kasamaan. At oo, matagal ko nang alaman tungkol sa mga agwasyo. Palagi ako nabibigo na talunin sila dahil sa pagpapalit-palit nila ng anyo. Kung ganun po may posibilidad na sila talaga ang pumatay sa ama ko. Tatang, sino po pala kayo? Tawagin niyo na lamang akong Lolo Nitoy. Maaaring sila nga ang dahilan ng pagkawala ng mga mangingisda sa baryo. Kaya hindi malabong mangyari na sila rin ang pumatay sa iyong ama. Marami pong salamat sa pagkakaaligtas niyo po sa amin ni Lando, Lolo Nitoy. Tulungan niyo po ako kung paano mapapatay po ang pumatay sa aking ama. Ang pagsisid sa mutya ng ipo-ipon tubig, yun lang ang paraan para matalo sila. May kakayahan itong patayin ng mga aswang na agwasyo dahil sa kapangyarihang malaasidong epekto nito sa katawan ng mga aswang. Kaya lang, masyado mapanganib ang pagkuha sa mutya dahil susukatin ito ang tapang mo at bilis sa paglangoy. Maliban doon, binabantayan din ito ng mga agwasyo. Saan po matatagpuan ang mutya ng ipo-ipon tubig, Tatang? Sa pusod ng dagat, na kung saan ay madalas na merong lumalabas na ipo-ipo. Kailangan mo sumisid sa gitna at maabot ang dulo ng ipo-ipon tubig para makuha ang mutya bago ito muling lumubog sa kailaliman ng dagat. Mapanganib ang pagkuha sa mutya. Dapat kaya mong tumagal sa ilalim ng tubig. Nakahanda po ako mamatay para sa mutya, Tatang. Pinatay nila ang aking ama. 2 buhay ang kinuha nila sa akin. Wala na pong dahilan pa para mag-alala ako sa buhay ko. Pero Chong, sabi ni Tatang mapanganib ang pagkuha sa mutya. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Tama si Lando. Pag-isipan mo munang mabuti ang gagawin mo, Carlos. Marami kang makakalaban sa ilalim ng tubig. Sila ang nagbabantay sa mutya, kaya hindi magiging madali ang iniisip mo. Kagaya po ng sinabi ko, hindi na ako nag-aalala para sa buhay ko. Mabigyan ko lang po ng hustisya ang pagkamatay ng aking ama. Nang dahil sa ginawa nila sa tatay ko, namatay din ang nanay ko. Kaya sa akin po sila may utang. Kaya nararapat lang po na sa akin din po sila magbayad. 2 araw na pinaghandaan ni Carlos ang pagsisid sa mutya ng ipo-ipon tubig. Hinintay niyang maghilom ang sugat niya sa binti. At ngayon ay kasama nila sa bangka sina Lolo Nitoy at Lando. Nakahanda ang mga ito sa pag-alalay sa kanya. Isinaboy ng matanda ang mga dinikdik na ilang-ilang sa dagat para lumitaw ang ipo-ipon tubig. Kasunod ang pagsasagawa ng matanda ng isang ritual habang nakapikit itong bumubulong sa hangin. Malakas din ang kabog ng dibdib ni Carlos, lalo pa at nakikita na niya ang unti-unting paglitaw ng ipo-ipon tubig. Naglagay siya ng tali sa kanyang bewang
at hinintay ang paglaki ng ipo-ipo. Hanggang sa makarinig sila ng tunog mula rito. Kaya naman, nagulat siya sa lakas ng ipo-ipo at muntik na silang lumubog sa tubig. Biglang nakaramdam ng takot si Carlos dahil hindi niya inaasahan na ganun katindi ang pagsubok na pagdadaanan niya. Huminga siya ng malalim bago tumalon sa gitna ng ipo-ipo. Halos mahilo siya nang kasama siya sa pag-ikot sa tubig. Pinilit niyang sumisid sa ilalim habang patuloy siyang nadadala ng malalakas na pag-ikot ng tubig. Nakita niya ang isang kulay puting bato sa gitna ng ipo-ipo. Kumikislap yun na parang kristal. Ubod lakas niyang ikinampay ang kanyang mga paa at kamay sa paglangoy. Saktong paghawak niya sa mutya ay muntik pa siyang kapusin ng hininga. Pabilis ng pabilis ang pag-ikot ng ipo-ipon tubig. Kasama siya at imbis palutang sa ibabaw ay parang mas lalo pa siyang inilulubog sa ilalim. Nilabanan niya ang malakas na puwersa ng tubig, kaya lang may biglang humawak sa kanyang paa. Kaya't nadala siya hanggang sa ilalim. Nakainom na rin siya ng tubig at dahil sa takot, sinipa niya ang nilalang na nakahawak sa kanyang paa at ubod lakas na lumangoy papunta sa ibabaw. Lumiwanag ang bato sa kanyang mga kamay at bigla siyang dinala nito pataas, kasama ang nilalang na hindi bumibitaw sa kanyang paa. Lando! Ihagis mo ang itak! Bilis! Maging ang kanyang kaibigan ay nagulat din nang makita si Carlos na lumulutang sa hangin habang nakasabit ang nilalang sa kanyang paa. Isang maliit na pugita na pilit inaagaw ang hawak niyang mutya. Pagkahagis ni Lando sa itak, nasambot yun ni Carlos, sabay taga sa galamay ng agwasyo. Bumagsak ito sa tubig, kasunod ang naputol nitong galamay at nagulat siya nang bigla itong nasunog. Kahit nasa ibabaw ito ng tubig. Yun marahil ang epekto ng sandata kapag tanga nito ng may hawak ng mutya. Bumalot sa kanyang katawan ang malatubig na liwanag na parang ipo-ibong tubig. Naramdaman niya ang paglapat ng kanyang mga paa sa bangka at hindi makapaniwala sa taglay niyang kapangyarihan. Nagawa ko! Nagawa ko, Lolo Nitoy! Hindi ko po akalain na magagawa kong makuha ang mutya. Binabati kita, Carlos. Ikaw lang ang bukod tanging nakapasa sa pagsubok. Tara na, kailangan na nating umalis dito bago pa umahon ng kasamalang napatay mong pugita. Habang umaandar ang bangka, ay pinagmamasdan naman ni Carlos ang itsura ng bato. Malapad yun na hugis perlas. Dinala niya ang mutya sa kanyang dibdib bago ibinalot sa kanyang damit at tinalian ng lubid. Mabilis ang takbo ng kanilang bangka at mula sa unahan ng kanilang sinasakyan ay humarang ang isang malaking pugita. Kinalog ng galamay nito ang bangka nila na parang gusto nitong ilubog sa tubig. Si Lolo Nitoy naman ay napakapit at nagbitaw ng orasyon at kitang-kita niya ang pagpasok ng kulay puting usok sa kanyang mutya. Kasunod ang pagkakaroon ng tubig sa palad ni Carlos at yun mismo ang ginamit niya panlaban sa pugita. Malaasido ang epekto nito sa katawan ng nilalang kaya wala itong nagawa kundi ang palayain ang bangka nila. Mas lalo nilang binilisan ang pagpapatakbo sa bangka habang si Carlos naman ay nagtataka at hindi makapaniwala sa mutya na nakuha niya. Nabuhay ang pag-asa niyang mabibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang ama. Hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang mga luha sa kanyang mga mata dahil sa kaligayahan. Pagbaba nila sa bangka at paglapat ng kanyang mga paa sa buhangin, ay dumiretso naman sila ni Lando sa bahay ni Lolo Nitoy. Pansamantala ay dito na muna siya titira habang hindi pa siya lubusang nasasanay sa pakikipaglaban gamit ang kanyang mutya. Pagsapit ng dilim ay muling lumabas ng kuweba sina Lolo Nitoy, Lando at Carlos para naman magsagawa ng pagtuturo ng orasyon sa pagpapatibay ng bisa ng mutya ng ipo-ipon tubig. Ngunit pagkatapos nitong magturo ng orasyon, ay muling nagsalita si Lolo Nitoy. Ano ang napansin mo, Carlos, sa kakayahan ng mutya ng ipo-ipon tubig? Iisa lang po napansin ko, Tatang.
Para pong may lumalabas na tubig sa mga kamay ko at nang itinuro ko po sa kalaban, nagulat po ako na para pong naging asido nang tumama po sa katawan ng pugita. Kitang-kita ko po na umusok po ang katawan niya dahil sa nagliliwanag na tubig na lumalabas po sa palad ko. Alam mo bang, ikaw lang ang nakakakita sa malatubig na liwanag, Carlos. Ang aswang na agwasyo at ikaw lang ang nakakakita sa liwanag at kakayahan ng mutya. Tama ka. Ang ipo-ipon tubig ay nagtataglay ng malaasidong epekto sa katawan ng mga aswang. Kaya pagkatapos nilang makita ang ginawa mo sa kasamaan nila, mabubulabog sila sa kanilang tirahan para hanapin ka. Kaya po pala, biglang humuni ng malakas ang pugita ay dahil napapaso sila sa kapangyarihang taglay ng mutya. Pero hindi naman po sa lahat ng oras ay malakas po ang mutya. Siyempre po, may kahinaan din ang mutya, maging ang mga aswang na agwasyo. Hindi po ba, Lolo Nitoy? Ang mutya ng ipo-ipon tubig ay walang kahinaan. Nakadepende ito sa paggamit ng nagmamay-ari nito. Nakasalalay ang bisa ng mutya sa orasyong itinuro ko sa iyo kanina. At ang mga aswang naman ay isa lang ang kahinaan nila maliban sa mutya. Yun ay ang tubig tabang na maaari nilang mainom kapag sila ay nakikipaglaban. Kontra sa kanila ang bukal o buhay na tubig. Ngayon alam na po namin ang kahinaan nila. May pag-asa na tayong mapigilan ng pag-asik nila ng lagim. Hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante sa kahinaan nila. Likas na mabangis ang mga agwasyo. Kailangan pa rin natin ang tulong ng dakilang lumikha at pagsasanay sa pamamagitan ng mutya. Pero tandaan mo, Carlos, simula pa lang ito ng laban. Ngayong alam na nilang ikaw ang nakakuha sa mutya, hindi ka nila tatantanan hanggat hindi ka nila napapatay. Bakit naman po? Dahil ang mutya ng ipo-ipon tubig ang nagsisilbi nilang buhay o banta sa kanilang kaligtasan. Kaya hindi sila makakapayag na mapuntayan sa'yo, lalo pa at nakita na ninyo ang kanilang mga muka at tunay na anyo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ng gabing yun, ay umalis na rin si Lando para umuwi sa bahay nito. Inilihim nila sa lahat ang tungkol sa mga aswang na agwasyo, maging ang pagkakapaslang sa lalaking naging biktima ng mga pugita. 3 araw ang lumipas nang muling pumutok ang balita tungkol sa isang nawawalang mangingisda. Kaya naman, maigpit nang ipinatupad ng kapitan ang malawakang pagroronda at karpyo sa buong baryo. Ito ay para maiwasan ang mas dumarami pang mga nawawalang tao. Maigpit na rin na pinababantayan ang dagat at wala nang sino man ang pinapayagang pumalaot sa dagat para mangisda, lalong-lalo na kung gabi. Lagi nang merong mga tanod na nakabantay sa dalampasigan at yun ang malaking pagkakamali na nagawa ng mga kawani ng barangay. Dahil sa walang pumapalaot sa dagat, walang naging pagkain ang mga aswang na agwasyo. Kaya naman, umahon ang mga ito sa tubig at nambiktima sa mga karatig baryo upang hindi mahalata ang mga ito. Kaya't isang araw, habang nag-iinuman ang magkakaibigan sa kubo, ay hindi nila napansin na oras na ng karpyo. Nahuli sila ng mga tanod at pinagalitan. Pero ang hindi alam ng mga ito, kasama sa plano ng magkakaibigan ang abangan ang paglitaw ng mga nilalang na nakatira sa dagat. Lalo pa at sina Magno at Tado ay hindi naniniwala sa mga ikinikwento ni Nalando at Carlos tungkol sa mga aswang na agwasyo. Pasensya na po, Kapitan. Napasarap po kasi ang pag-iinuman namin. Matagal na po kasing hindi kami nagkita-kita ng mga kaibigan ko. Uubusin lang po namin tong alak, Kapitan. Uuwi na rin po kami. Naniwala naman ng kapitan sa naging dahilan ng magkakaibigan. Kaya naman, pumayag itong ubusin ang kanilang alak sa lamesa. Kaya lang, hindi pa man ito nakakalayo sa kanilang kinatatayuan, ay biglang nakarinig sila ng mga sigawan ng mga tanod. Humihingi ang mga ito ng tulong sa kanila, kaya't mabilis na kinuha ni Carlos ang kanyang itak sa ilalim ng bangko, habang si Lando naman ay may dala ng tubig na tabang. Ang dalawa naman na sina Tado at Magno ay hindi na malaman ang gagawin,
Dumampot ang mga ito ng bote ng alak na magagamit nito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Patakbo silang lumapit sa pinagmumulan ng ingay at nagulat sila sa kanilang nadatnan. Tumambad sa kanila ang mga nakahandusay sa buhangin na putol na ang katawan, habang ang iba namang mga tanod ay gumagapang palayo sa mga nilalang. Habang sugatan ang katawan, sina Tado at Magno ang nagligtas sa mga sugatan na tanod, habang si Lando ay panay ang saboy ng tubig sa mga pugita na abala pa rin sa paglantak sa mga katawan ng biktima. Tila ginutom ang mga ito na parang sabik na sabik kumain ng karne ng tao. Lando! Tulungan mo si Kapitan! Ako nang bahala sa 2 pugita na to! Nagpaserko-serko sa ere si Carlos para maiwasan ang mga galamay ng pugita na pilit na inaabot ang kanyang katawan. Bawat talunan niyang galamay ay tinataga niya yon ng itak hanggang sa maputol. Paraan niya yun para hindi makapagpalit ng anyo ang aswang. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa 2 palad hanggang sa lumabas ang hindi nakikitang tubig sa kanyang kamay. Sa kanya itinulak sa hangin ang malaipo-ipong tubig, papalapit sa katawan ng pugita. Tumama yon sa mukha ng agwasyo at nasunog ang mukha nito hanggang sa matunaw na parang kandila. Habang ang isa pa nitong kasama ay biglang nagpalit ng anyo bilang isang kulay itim na asong gubat. Kaagad itong umatake ng kagat sa kanya. Bumaon ang pangil nito sa kanyang braso. Naramdaman niya ang hapdi sa unti-unting pagbaon ng pangil nito sa kanyang laman, kaya't nataga niya ito ng itak sa batok. Kasunod ang pagsuntok niya sa leeg ng asong gubat. Bumagsak ito ng pasadsad sa buhangin habang nagkikikisay ang katawan. Saka naman tumalon siya ng mataas at sakto ang pagbagsak niya sa kinaroroonan ng asong gubat. Itinarak niya ang talim sa mismong dibdib nito, kasabay ng pagliwanag ng kanyang sandata. Unti-unti itong natunaw hanggang sa maging isang malapot na tubig na umuusok. Nagulat at namangha si Kapitan sa nakitang husay sa pakikipaglaban ni Carlos sa mga halimaw. Grabe! Ang astig ng ginawa mo, Carlos! Hindi mo man lang pinaporma ang mga halimaw na yun. Kaya lang, nakita na ng ibang tanod at ni Kapitan ang ginawa mo. Hindi magtatagal ay kakalat na ang balita tungkol sa'yo. Hayaan mo na. Ang mahalaga, hindi nila malalaman ang tungkol sa mutya ng ipo-ipon tubig. Tinulyapan ni Carlos ang mga nakahandusay na katawan ng mga biktima. Nalungkot siya dahil alam niya ang sakit kung paanong mawalan ng mahal sa buhay. Lalo pa at wala pa sa kalahatian ang napapatay niya kumpara sa totoong dami ng mga kalaban niya. Sa kabila ng kasikatan ni Carlos sa naging pagtulong niya sa mga tanod na nakaligtas, marami pa rin ang nagalit sa kanya dahil sa mga naulilang kaanak ng mga napatay ng halimaw. Hindi niya matanggap na sa kabila ng kabutihang ipinakita niya sa mga ito ay may nasasabi pa rin ang mga tao sa kanya. Kaya si Lando na kanyang kaibigan ay todo ang pagpapaliwanag sa kanya na hindi niya kasalanan ang lahat. Naalala niya ang panahon na mag-isa niyang hinarap ang sakit ng pagkawala ng mga magulang habang mag-isa niyang sinisisi ang kanyang sarili. Ano ka ba naman, Chong? Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyayari. Hindi mo kasalanan yun. Gano'n naman talaga ang tao eh. May masasabi pa rin sila kahit nakagawa ka na ng kabutihan. Sala sa init, sala sa lamig nga. Ang mahalaga ay may mga buhay kang nailigtas. Nalaman din nila na matagal nang may nakatirang halimaw sa ilalim ng dagat. Sapat na yon para mas lalo silang mag-ingat. Salamat, Chong. Hindi mo ako iniwan, pati ng iba nating mga kaibigan. Kaya nga magkaibigan, di ba? Nagdadamayan at walang iwanan. Tropa tayo eh. Pagkatapos nilang mag-usap, ay kinailangan na nilang maghiwalay na magkaibigan. Si Lando ay umuwi na sa bahay nito at si Carlos naman ay umuwi na sa bahay nila na ilang araw niya nang hindi nabibisita magmula nang lumipat siya sa poder ni Lolo Nitoy. Mula sa malayo ay tinanaw ni Carlos ang nakabukas na pintuan ng kanilang bahay. Muling sumariwa ang araw
na huli niyang nakausap ang kanyang ama, dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Hindi pala malalaman ang halaga ng mga magulang hanggang hindi sila nawawala. Hanggang ngayon, Tay, Nay, hindi ko pa rin matanggap na wala na kayo. Patawarin niyo po ako sa mga nagawa ko. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Hinawakan ni Carlos ang lumang lamesa. Naalala niya ang huling hapunan na nakasama niya ang kanyang ama. Kasunod ang paglapit niya sa higaan ng kanyang ina. Parang pinipiga ang kanyang dibdib sa labis na pangungulila sa kanyang mga magulang. Hanggang sa hindi na namalayan ni Carlos na tumutulo na pala ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Dahil pagod ay hindi namalayan ni Carlos na nakatulog na pala siya sa lamesa habang nakayup-yup ang muka sa kanyang dalawang braso. Mahinang yugyug sa kanyang balikat ang nagpagising sa kanya. Kasunod ang boses ni Lolo Nitoy. May hawak itong tungkod na parang nanggaling ito sa malayong paglalakad. Butil-butil ang pawis nito sa noo at habol din ang hininga. Abay, naririto ka lang palang bata ka. Kanina pa kitang hinahanap. Hindi mo ba alam ang nangyari sa mga kaibigan mong sina Magno at Tado? Nasa ospital sila. Inatake sila ng mga aswang kagabi habang papunta sila sa bahay ko. Hindi pa rin alam ni Lando to. Dito ka na pala nakatulog. Talaga po. Pero wala naman po sinasabi sa akin ng mga tanod tungkol sa kanila. Diyos ko, kasalanan ko po to, Lolo Nitoy. Kailangan ko na po yatang tugisin ang mga aswang na yun. Nagsisimula na nilang sakta ng mga kaibigan mo at ang mga taong malalapit sa'yo. Isa lang ang ibig sabihin nun. Kilala ka ng pinuno nila at lihim ka ng pinag-aaralan kung paano kanila pababagsakin. Huwag mong kalilimutan na may kakayahan silang mag-anyong tao para lang makihalubilo sa mga taga rito. Lolo Nitoy, paano ko po malalaman ang kanilang presensya kung sakali pong nasa anyo sila bilang tao? Mahirap silang maramdaman, Carlos, dahil nag-aanyo silang tao para makapagtago sa mga kalaban nila. Mauhuli mo lang sila sa sarili nilang bibig at kung paiiralin mo ang talas ng iyong pakiramdam. Tara, sumama ka sa akin. Maghihintay tayo sa pagdating ng mga aswang sa dalampasigan. Pagkakataon mo na ito para mabigyan ng katarungan ang nangyari sa iyong ama. Meron na akong patibong sa kanila. Hihintayin na lang nating dumilim ang paligid dahil sa gabi lang naman sila umaatake. Tatang, bakit niyo po ba ito ginagawa? Bakit pumabait kayo sa akin at tinutulungan niyo ako? Dahil anak ko si Greg. Totoo kitang apo, Carlos. At ang nangyari sa iyong ama, sa palagay ko ay kasalanan ko rin. Patawarin mo ko kung hindi ko kagad sinabi sa iyo kung ano ang totoo. Natakot akong baka hindi mo ako matanggap dahil sa mga nangyari sa iyong ama. Ano? Totoo po bang sinasabi niyo, Lolo? Pero wala po nababanggit sa akin si tatay tungkol po sa inyo. Kaya hindi ko po naisip na may lolo pa pala ako. Ang buong akala ko po patay na ho kayo. Nang mamatay ang lola mo dahil sa mga aswang na agwasyo, lumayo sa akin si Greg. Sinisi niya ako sa lahat. Nagrebelde siya. Hindi siya nag-aral at itinakwil niya ako bilang ama niya. Kaya lang malaman ko nangyari sa kanya. Aba, talagang hindi ko ba ipaliwanag ang sakit. Lihim kitang pinagmamasdan mula sa malayo hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na makalapit sa'yo. Patawarin mo ko, apo. Pero wala nang sasakit pa sa isang ama ang mamatayan ng anak. Hanggang ngayon, umaasa pa rin akong buhay si Greg na sana ay nakaligtas siya. Hindi ko po alam ang totoong kwento kung bakit po kayo kinamuhian ng ama ko. Pero isa lang po ang alam ko. Naging mabuti po kayo sa akin at tinulungan niyo po ako. Pinatira niyo nga po ako sa bahay niyo doon po sa kuweba. Lolo Nitoy, wala pong dahilan para hindi ko po kayo tanggapin sa buhay ko. Salamat naman kung ganun, apo. Hindi ko akalain na matatanggap mo ko. Isang mahigpit na yakap ang naramdaman ni Carlos mula kay Lolo Nitoy. Ramdam na ramdam niya ang tuwa sa boses ng matanda habang yakap siya nito
Pagkatapos ay bumitaw ito ng yakap sa kanya at nagpasya ng puntahan ang tabing dagat para sa binabalak nilang gawin. Lalabas na sana sila ng bahay nang biglang dumating naman ang humahangos na si Lando at ibinalita nito ang tungkol sa nangyari sa kanilang mga kaibigan. Nahuli ka na sa balita, Chong. Alam ko na nangyari sa kanila. Nasabi na sa akin ni Lolo Nitoy. Kasama na sina Magno at Tado sa mga taong bibigyan ko ng katarungan. Panahon na para pabagsakin ko ang mga aswang. Sasama ako sa'yo, Carlos. Walang iwanan. Laban ng isa. Laban nating magkakaibigan. Nang magkasundo ang dalawa, ay muling ibinigay ni Lolo Nitoy ang galon na may pang-spray kay Lando. Naglalaman yun ng tubig tabang na magagamit nito laban sa mga aswang. Habang si Carlos naman ay ang sarili niyang itak ang kanyang gagamitin. Pagkatapos ay nagpasya na silang maglakad papunta sa dalampasigan. Naglagay sila ng patay na usa na nahuli ni Lolo Nitoy bago ito nakipag-usap kay Carlos. Isang patibong yun para mapalabas ang mga agwasyo. Ilang oras din silang nagtago sa likod ng malalaking bato. Hinintay nilang dumilim ang paligid hanggang sa napansin na nila na umahon ang isang maliit na pugita. Matagal nitong inaamoy-amoy ang katawan ng usa habang lumilinga-linga sa paligid. Pinagmamasdan nila ang kilos ng nilalang sa kanilang harapan. Hintayin mo lang ang hudyat ko, Carlos, bago tayo sumugod. Baka nasa paligid na ang mga kalaban at nakikiramdam din sa paligid. Mabuti pa po kaya ay iikutan ko sila sa kabilang batuan para mahuli natin sila at sabay-sabay na atakihin. Magandang naisip mong plano, Chong. Para mabulabog natin sila. Tsak nahihintay ng pugitang yan ng mga kasamahan niya para pagsaluan ng putahing nakahain sa harap nila. At wala silang kaalam-alam na may inilagay akong lason sa pagkain na yan. Bala kong pag-aralan ng uri nila. Nang sa susunod, alam ko na kung paano silang mapapatay. Hindi nga nagtagal ay isa-isang umahon sa tubig ang mga aswang na agwasyo. Ang iba ay nag-anyong asong gubat habang nakapalibot sa pugitang unang nakakita sa pain nila. Hinintay lang nilang kainin ng usa at hindi nga nagtagal, halos pagtulungan ng mga ito ang usa na nakalatag sa buhangin. Kulang na nga lang ay mag-agawa ng mga ito. Napansin ni Carlos na isa-isang natutumba sa buhangin ng mga asong gubat habang nagkikikisay ang katawan at bumubula ang bibig. Ganon din ang pugita na unang kumain sa lamang loob ng usa. Dito na lumabas si Carlos at biglang sinugod ang iba pang nilalang na natitirang nakatayo. Maging si Lando ay inisperyan na rin ang iba pang nilalang na tumatakbong papalayo sa kanila. Si Lolo Nitoy naman ay pinagpapapalo ng hawak nitong tungkod ang mga nakahandusay na asong gubat. Hindi nito tinigilan ang mga ito hanggang hindi nawawalan ng malay. Ngayon kayo lumaban, mga halimaw! Sinaktan nyo mga kaibigan namin! Lasapin niyo ngayon ang ganti ko sa lahat ng mga taong pinatay niyo! Ubod lakas na pinalabas ni Carlos ang kanyang kapangyarihan gamit ang mutya at ang una niyang pinuntirya ay ang pugitang nangihina na nakasubsob sa buhangin. Tumama sa katawan nito ang malatubig niyang kapangyarihan hanggang sa matunaw at masunog ang katawan nito. Ang iba namang asong gubat na kumaripas ng takbo sa kakawyan ay madali rin niyang naabutan. Pasuray-suray ang mga ito sa pagtakbo dahil sa epekto ng lason. Akma na sana niyang papatayin ang mga asong gubat nang biglang dumating ang pangkat ni Kapitan. Naalala niyang yun ang oras para sa karpyo, kaya't tumulong na rin ang mga ito sa pagpatay sa mga aswang na agwasyo. Si Lolo Nitoy naman ay kumuha ng isa pang nilalang na walang malay para gawin dito ang plano nitong pagsusuri sa katawan ng aswang. Galit na galit ang punong barangay, pati na ang mga tanod, dahil sa dami ng nabibiktima ng mga aswang sa baryo. Isa-isang binuhat ng mga tanod ang wala ng buhay na katawan ng asong gubat, habang ang isa pang pugita naman ay natunaw ang katawan sa liwanag na taglay ng mutya ni Carlos. Inisip niyang tapos na ang kasamaan ng aswang at napatay na niya ang pinuno ng mga agwasyo. Pero si Lolo Nitoy, hindi ito naniniwalang wala ng panganib na darating. Hindi natin siguradong ang pinuno nga ang napatay natin.
kaya kailangan pa rin nating maging alisto. Ano pong gagawin niyo sa asong gubat na yan, Lolo Nitoy? Pag-aaralan ko kung paano silang nabubuhay sa tubig at kung gaano kalakas ang kanilang kapangyarihan. Ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong klaseng mga nilalang. Mauna na po kayo, Lolo, sa kuweba. May kukunin lang po akong gamit sa bahay. Sasamahan ko po kayo, Tatang. Dahil mukhang hindi niyo po kakayanin ang pagbubuhat sa katawan ng asong gubat. Mabuti pa nga, Lando. At ikaw naman, Carlos. Bumalik ka kagad. Hihintayin kita. Mag-iingat ka sa pag-uwi. Pero kapag hindi ka pa dumating sa loob ng 1 oras, babalikan ka namin. Mabuti na yung nag-iingat at nasisigurado kong ligtas ka. Huwag po kayo mag-alala, Tatang. Mag-iingat po ako. Kailangan ko lang po talagang balikan ng bahay para maisarado to at makuha ang mga damit ko. Hinatid na lamang ng tanaw ni Carlos ang papalayong sina Lando at Lolo Nitoy habang dala ng mga ito ang katawan ng asong gubat. Saka siya naglakad papunta sa bahay nila. Pagdating niya sa tapat ng kanilang bahay ay kagad siyang pumasok sa loob at kinuha ang ilan niyang mga gamit, damit at larawan nilang mag-anak. Saktong paglabas niya ay bigla siyang natigilan at hindi siya makapagsalita. Nanginginig ang kanyang labi na pumatak ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Nakilala niya kung sino ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Napansin niya na may benda ito sa ulo at may saklay. May benda rin ng kulay puting tela ang kanang paa nito habang nakaangat sa lupa. Naluluwa ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Tay? Kayo po ba yan, Tay? Oo, anak. Ako ito, ang iyong ama. Tay! Hindi napigilan ni Carlos ang kanyang sarili nang makita ang kanyang ama. Nabitiwan niya ang kanyang mga dala at tumakbong papalapit dito. Napayakap siya rito ng maigpit habang umiiyak. Anong nangyari dito, anak? Nasaan si Susan? Tay, wala na po si nanay. Namatay po siya na dahil po sa pag-aalala sa inyo. Bakit ngayon lang po kayo nagpakita? Ano po nangyari sa inyo? Inatake ako ng mga halimaw sa dagat, anak. Mabuti na lamang at nakaligtas ako sa tulong ng mga mangingisdang nakatira sa kabilang baryo. 5 araw akong walang malay at nang magising ako ay kayo kagad ang pinuntahan ko. Kaya lang, ilang beses akong pumunta rito pero hindi kita masumpungan at walang makapagsabi sa akin kung saan ka nakatira. Doon po ako sa bahay ni Lolo Nitoy, Tay. Pansamantala po ako nakatira doon. Kuweba po yun. Hindi niyo po ba dadalawin si Lolo Nitoy? Matagal na po siyang nangungulila sa inyo. Ano ka mo? Ay, tara na po muna sa loob. Ang mahalaga po, iligtas na po kayo. Patawarin niyo po ako, Tay. Naging pasaway po ako sa inyo. Na dahil po sa pagiging tamad ko sa pag-aaral, muntik na po kayo mapahamak. Naunang naglakad si Carlos sa kanyang ama dahil dinampot pa niya ang mga nabitiwang gamit sa lupa. Bago pumasok sa loob ng bahay, inalalayan niyang tumayo ang kanyang ama sa lamesa, saka ikinuha ng maiinom na tubig. Kaya lang, hindi ito uminom, sa halip ay tumayo ito at mas lumapit pa kay Carlos. Hindi maipaliwanag ni Carlos kung bakit bigla siyang kinabahan, kaya napaatras siya at nagkunwaring hindi siya naiilang sa kanyang ama. Pasimple niyang itinago ang kanyang mutya sa kanyang bulsa, saka kinausap si Mang Greg. Tay, inumin na po muna niyo yung tubig na nasa lamesa. Kumusta na po pala ang sugat niyo? Maayos na ako. Kailangan ko lang gumamit ng saklay para makapaglakad ng maayos. Naisip ni Carlos na subukan ang kanyang ama. Bigla niyang naamoy ang malansang singaw sa katawan nito. Inisip na lamang niya na baka dahil sa sugat nito, kaya ganun ang amoy ng kanyang ama. Isa pang napansin niya na tila hindi nito kilala si Lolo Nitoy. Wala siyang napansing reaksyon sa mukha nito, kahit konting pag-aalala. Kaya naisip niyang ibalik ang naging usapan nila ng kanyang ama bago sila naghiwalay ng gabing yun, sabay dampot sa kanyang itak. Bakit, anak? Bakit mo hawak ang itak mo? Wala po, Tay. Bala ko po sanang pumunta sa bahay ni Lolo Nitoy eh.
Gusto mo po ba sumama sa akin? Saka, naalala po ba ninyo yung huli natin pinag-usapan? Babalik na po ako. Aba, mabuti naman at babalik ka na sa pangingisda, anak. Salamat naman po at naalala niyo ang huling pinag-usapan natin bago kayo umalis. Natatandaan pa po ba niyo kung ano pong sakit ni nanay? Hanggang ngayon po kasi hindi ko alam kung bakit kailangan niyang uminom ng gamot. Mas tumibay ang hinala ni Carlos na hindi si Mang Greg ang kaharap niya, kundi ang pinuno ng mga aswang. At tama ang sinabi sa kanya ni Lolo Nitoy, makapangyarihan ng aswang kapag nasaan yung tao ito. Kaya lang, hindi ito makakaligtas sa malakas na pakiramdam ng katulad niyang may hawak na mutya ng ipu-ipong tubig. Diabetes ang sakit ng nanay mo. Ano ba klaseng tanong yan, iho? Hindi na nagdalawang isip si Carlos. Kaagad niyang tinaga ng kanyang itak ang braso nito. Bumaon ng talim sa laman nito, kaya't napasigaw ito ng malakas nang dahil sa labis na sakit. Hayop ka! Hindi mo ako may isang halimaw ka! Hindi diabetes ang sakit ng nanay ko, kundi malubhang sakit sa baga. At ang matandang paulit-ulit kong binabanggit sa iyo kanina ay ang matagal nang hindi nakikita ng aking ama. Pinatay mo ang tatay ko, kaya hindi kita papatawarin na hayop ka. Pagsisisihan mong ginawa mong ito sa akin, papatayin kita! Ito na rin ang katapusan mong aswang ka. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Patutunayan ko sa iyo na hindi kailanman mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Dahil ang masasamang halimaw na katulad mo ay nararapat lamang na mabura sa mundo at tunawin ang kapangyarihan ko. Hindi na nga napigilan pa ni Carlos ang bugso ng kanyang damdamin. Pinagtataga niya ito hanggang sa makalabas ito sa labas ng kanilang tahanan. Nagawa nitong maiwasan ang mga pag-atake niya. Maya-maya pa ay lumabas sa likod ng mga puno ng nyog ang mga alagad nitong asong gubat. Nagbalik ang pinunong si Eper sa dati nitong anyo bilang isang pugita. Inatake siya ng mga galamay nito, kaya nabitiwan niya ang itak. Pinilit niyang tanggalin ang nakapalupot nitong galamay sa kanyang bewang, subalit malakas ito. Habang ang mga alagad naman ito ay sabay-sabay namang umalulong na parabang nagtatawag pa ng mga kasamaan. Mariin siyang pumikit habang nakadikit ang kanyang dalawang palad. Naramdaman niya ang paghigpit ng galamay na nakapalupot sa kanyang bewang, pati na ang pag-angat ng kanyang mga paa sa lupa. Saka naman lumabas ang kapangyarihang ipu-ipong tubig sa kamay ni Carlos. Malakas niyang ibinato ang bilog na tubig sa katawan ng pinuno. Tumama yon sa dibdib nito at umagos hanggang sa tiyan. Nabitiwan siya nito dahil sa hapdi ng pagkakapaso sa malaasido niyang kapangyarihan. Bumagsak siya sa lupa. Sakto naman ang pagsugod sa kanya ng mga asong gubat. Muli niyang dinampot ang kanyang itak, saka sinalubong ng kanyang taga ang mga ito. Bawat wasiwas niya sa kanyang sandata ay tinatamaan ng mga kalaban sa katawan nito. Sabay-sabay na bumagsak ang mga nilalang sa lupa habang bumubula ang bibig na parang nalalason. Tumayo kayo mga inuti! Nag-iisa lang yan! Hindi niyo pa kayang pabagsakin! Kung ikaw nga na pinuno nila ay nagawa kong talunin, sila pa kaya na mahina at walang silbi? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na pagbabayarin ko kayo sa pagpatay niyo sa ama ko? Kaya tikman mo ngayon ang ganti ko! Hindi ako natatakot sa pagbabanta mo. Sa oras na makuha ko sa iyo ang mutsarang ipu-ipon tubig, mawawala na rin ang katapangan mo. Hindi katapangan ang tawag dito, kundi pagtatanggol sa mga buhay na kukunin yung mga kampo ng kadiliman. Hetong sayo! Isang mataas na talon para maabot ni Carlos ang ulo ng pugita ang kanyang ginawa. Itinarak niya ang kanyang itak sa ulo nito. Kasabay ang pagliliwanag ng kanyang mutya na nasa kanyang bulsa. Nagkikikisay ang katawan ng pugita habang pilit na inaalis ang nakabaon na talim sa ulo nito. Lumikha ito ng maingay na tunog. Kasunod ang pagbuga sa kanya ng kulay itim na tinta. Naramdaman niya ang mahapding pagtama ng likido sa kanyang balat. Kaya't pagbagsak niya ay bigla siyang nakaramdam ng panghihina. Hindi niya inaasahan
na may ganong kakayahan ang nilalang na yun. Mabuti na lang at dumating sina Lando at Lolo Nitoy. Binuhusan nito ng tubig ang katawan ni Carlos kaya muling bumalik ang kanyang lakas. Muli niyang tinaga ang nagwawalang pugita dahil hindi nito mabunot ang talim sa ulo nito. Habang sina Lolo Nitoy at Lando naman ay hinarap ang mga alagad ng pinuno ng aswang na agwasyo. Pinagdikit ni Carlos ang kanyang dalawang palad at umusal ng malakas na orasyong itinuro sa kanya ni Lolo Nitoy. Lumiwanag ang mga kamay niya at lumabas ang malaipo-ipong tubig na liwanag sa kanyang mutya. Sa kanya itinutok sa kalaban, sabay bitaw ng malatubig na liwanag. Kitang-kita niya ang pagbalot ng liwanag sa katawan ng nilalang at ganoon na lamang ang sigaw nito nang unti-unti itong nilulusaw ng kanyang kapangyarihan. Maging ang natitirang mga asong gubat ay pinatamaan din niya ng kanyang kapangyarihang tubig. Lahat ay bumagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Ilang minuto lang ang lumipas ay naging maputing likido ang mga ito habang umuusok. Saka lang naramdaman ni Carlos ang panghihina ng kanyang katawan. Naramdaman niyang nahawakan kagad siya ni Lando. Chong, ang galing mo talaga. Sige, maupo ka na muna rito sa bato. Ano ba nangyari? Munti ka nang mapatay ng pinuno ng agwasyo ah. Mabuti na lamang at biglang kinabahan si Lolo Nitoy. Kaya't bumalik kami rito. Anak ng... Bakit hindi mo naman sinabing totoo mo palang lolo si Lolo Nitoy? Akala ko ba magkaibigan tayo? Ikaw naman oh, mapaglihim ka masyado eh. Chong, kailan ko lang din nalaman eh. Pasensya ka na at maraming salamat din sa tulong mo. Wala yun. Ang mahalaga, wala namang gugulo sa baryo natin. Napatay mo na ang kanilang pinuno. Tama ka. Ang lintik na yan. Muntik pa akong maisahan. Ginaya ba naman ang mukha ng tatay ko? Mabuti na lang talaga at kahit hindi siya nararamdaman ng aking mutya, ay nalaman kong hindi siya ang ama ko dahil hindi ko naramdaman ng lukso ng dugo sa kanya. Isa pa yung mga tanong ko. Hindi niya nasagot. Kaya yun, pinatikim ko talaga siya ng galit ko. Kaya katulad na nasabi ko sa'yo, matatalino sila, kaya mahirap silang mahuli. Mabuti na lang at mas tuso ka pala sa kanya, kaya napatay mo siya. Ginamit mo ang iyong puso at isip, kaya hindi siya nakalusot sa'yo. O ano na ngayon ang plano niyong dalawa? Sa ngayon po, bibisitahin namin sina Magno at Tado sa ospital. Baka magtampo ang mga yun sa amin eh. Abay, kailangan kasama ako. Gusto ko rin magpasalamat sa dalawang yon dahil sa pagtulong nila sa'yo ng mga panahon na nagluluksa ka. Kaya simulan na natin maglinis ng katawan. Hindi na ako makapaghintay na hindi ibalita sa kanila na tayo nakapatay sa mga aswang na agwasyo. Kinabukasan sila nagpunta ng ospital para bisitahin ang kanilang mga kaibigan. Nagkataon na malapit nang ma-discharge ang dalawa, kaya't tuwang-tuwa ang mga ito nang makita sila. May harang lang yun ng telang kortina sa bawat kama, kaya madali sa kanila ang mahanap ang mga ito. O paano? Sino ang bibili ng alak kapag nakalabas na kayo? Libre nyo ha? Tumigil na nga kayo sa pag-inom-inom ng alak. Mga bata pa kayo eh. Pag-aaral na muna ang asikasuhin ninyo. Mga Chong, narinig niyo sinabi ni Lolo Nitoy. Tama naman siya eh. Panahon na para ituloy ko ang pangarap para sa akin ni tatay, ang magpatuloy sa pag-aaral. Pagkasabi ni Carlos noon, ay bigla silang nakarinig ng mahihinang ungol sa kabilang kama. Pamilyar yun sa kanya, kaya't bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hinawi ni Carlos ang kortinang nakaharang sa kabilang kama at nagulat siya nang makilala kung sino ang taong nakahiga roon. Ang kanyang ama. Nakangiti itong nakatingin sa kanya na para bang masaya ito sa narinig na sinabi niya, Tay? Tay? Ako nga anak. Nagising ako sa boses mo. Pati na sa pangako mo magpapatuloy ka sa pag-aaral. Paano ako nakaligtas? Nakalimutan mo na bang mahusay akong atleta sa pabilisan ng paglangoy? Kaya heto, buhay ako. Nakaligtas ako sa pag-atake ng malaking pugita. Alam na mga kaibigan mo na buhay ako.
Dito nila ako nakita kaya sabik na sabik silang umuwi para sorpresahin ka. Alam ko na rin na nangyari sa nanay mo, pati na ang pakikipaglaban mo sa mga aswang. At sobra kitang ipinagmamalaki, anak. Mahal na mahal kita. Hindi makapaniwala si Carlos na buhay ang kanyang ama. Kaya naman, mahigpit niya itong niyakap. Bigla siyang nag-alala na baka isa na naman yung patibong. Kaya't tinanong niya ito ng mahalagang detalye tungkol sa kanila at nasagot naman ito lahat. Kayo nga po tatay ko. Maraming salamat sa Diyos at buhay po kayo. Siya nga pala, tay. May kasama po ako ngayon. Sana po ay mapatawad niyo na po siya. Matagal po niyang sinisisi ang kanyang sarili sa mga nangyari po sa inyo. Lumayo siya sa pagkakayakap niya sa kanyang ama at hinila ang kamay ni Lolo Nitoy. Kitang-kita niya ang mga luha sa mga mata ng matanda nang bigla itong lumapit kay Mang Greg. Humagulgol ng iyak ang kanyang ama at humingi ng tawad dito. Kasunod ang pagpapasalamat sa pagtulong ni Lolo Nitoy sa kanya. Tay, patawarin niyo po ako sa nagawa ko. Kalimutan na natin yon, Greg. Mahalaga ay muli tayong magkakasama. Pambihira naman, Carlos, oh. Akala namin drama lang sa radyo namin maririnig ang mga ganitong eksena. Aba pati pala sa personal. Kaya nga sobra ako nagpapasalamat sa inyo mga tiyong eh. Lalong-lalo na sa inyong dalawa, Tado, Magno. Hindi niyo ako iniwan. Pinatunayan yung totoo kayong mga kaibigan. Aba, dapat lang pala nating ipagdiwang ang pagiging magkakaibigan natin. Pero dapat, kasama na natin sa inuman si Mang Greg at Lolo Nitoy. Hindi nakapagpigil si Lolo Nitoy sa labis na tuwa at nakutusan ito si Lando sa ulo. Napuno ng masasayang kwentuhan, tawanan ang loob ng ospital para sa magkakaibigan. At muling nagkasama ang kanyang ama at si Lolo Nitoy. Muli nilang pinunan ang mga panahon na nagkahiwalay sila ng matagal. Halos wala silang sinayang na oras na masayang nagkikwentuhan sa kanilang dating tambayan na kubo. Madalas silang makitang nagtatawanan sa loob ng kubo. Walang alak, kundi nagbubuklat sila ng mga aklat. Nagbago silang lahat at nagkaroon ng direksyon ang mga buhay. Lahat sila ay nagpatuloy sa pag-aaral. Magmula rin nang mapatay ni Carlos ang pinuno ng aswang, ay bumalik na ang kapayapaan at katahimikan sa baryo ng Palipay. Ang asong gubat naman na sinuri ni Lolo Nitoy ay tuluyan na nitong ibinaon sa lupa upang wala nang maiwang bakas ng mga aswang na agwasyo. Sa ngayon ay hawak pa rin ni Carlos ang mutya ng ipo-ipong tubig habang tumutulong sa panggagamot ni Lolo Nitoy sa mga taong may malulubhang karamdaman. Madalas din niyang bisitahin ang puntod ng kanyang ina kasama ang kanyang ama.